Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Pasadahan naman natin ang naging laro. Buena mano ni Super Grandmaster Hans Smoke Niemann. Talagang pinuntahan niya, no? Naghahangad talagang makapasok sa candidates. Ang kaharap niya dito ay ang strong international master ng Norway na si Elham Amar, kababayan ni Magnus. IM lang pero ang rating parang GM na rin ano. Pero tingin ko magi-GM na rin ito, kulang lang siguro ng GM norm. Kaya ganyan ang title niya pero ang rating pang GM. Sa end part ng video, pakita ko uli sa inyo ang kanilang standing at para makita nyo rin kung sino-sino ang mga sumali sa malakasang Swiss tournament na ito. Ang ginawa ni Niemann, nag-E4, C5, naku, puro Sicilian sa first round ah. Knight F3, D6, open Sicilian, at tinirahan ng classical Knight C6, approaching Richard Rouser, Sicilian. Bishop G5, E6, Queen D2, nag-A6. Kahawig na rin ng Sicilian Najdorf kasi nag-A6 at nag-castle queenside. Ang bilis kagad ng paramdam ni Niemann. Nag-bishop D7. Dapat yan kaagad kasi ang threat po ng puti, kakapturin yan tapos may E5 kagad na panggulo. Kaya bishop d7, nag-f3, patibay lang sa e4 at nagbabalak dito si Niemann na later on kapag nakapag-castle na ang black, bobomba ng pawn storming sa king side. Nag-bishop e7, king b1, prophylactic lang muna, knight takes na, queen takes d4, nag-queen c7 at nag-queen d2 bumalik para hindi matimingan ng e5 mamaya. Nag-B5. O, di ba? Maayos din magdala itong si IM ah. Mag-B4 oh. At nag-H4. Ayan, medyo nagpasakali muna para hindi halata. Kasi pag nag-G4 kasi halata eh. Hoy, mag-aano ka, bobomba ka. Pero ito, parang hindi pa ganun kahalata eh. H4 muna. Nag-H6, Bishop E3, nag-H5. Ayan. Tuluyan na ngang gustong pigilan dito ni IM na wag maka-G4 si Niemann kasi mag-G4. Bishop G5 dahil inalisan or nawala ang control sa G5, binalikan ng bishop, nag-B4, atake, knight E2, nag-A5, C4. Ayan, medyo kakaibang bitaw na C4 pero hindi pa rin po surpresa yung sacrifice na yan. Bookline pa rin, nangyari na ito. Theory talaga, no? At nag-E5. Yan ang novelty na lumalabas dito. Dahil sa mga nagdaang laban, mga kamatyas, may tumira na ng Bishop A4 at may tumira ng Bishop C6. Ngayon pa lang naganap sa Opening Masters Database ng chess.com ang E5. Siguro gustong pigilan dito ni IM na wag maka-knight D4, knight B5, mga ganon. Pero bago natin puntahan ang novelty na yan, para mas klaro nating maunawaan, maaaring maitanong nyo, Coach, ba't ba ayaw capturein ang sacrifice pawn na yan? Ano ba laman? Pakita mo sa amin. Ito po, mag-E5 kasi. May kargang ganyan. Another sacrifice pawn. Ngayon, aalis lang ang knight. Pupunta sa D5 kasi hindi pwede makipagsabayan na kakapturin ulit. Tatagpasin ang knight, mawawala ng depensa ang bishop. Talo kagad ang black dyan. Isang pyesa yan. Kaya, ang gagawin dito, magna-knight D5 yan, tapos magro-rook C1, aalis ang queen, lagay natin sa A6 para todo ang takbo, magna-knight F4. Discovered attack, at ilagay natin sa B7, additional support sa D5, mag-B-bishop takes na, at kapag nag-knight takes, then E takes D6. Malaking abala po ito sa black. May paparating pang rook C7, sunod-sunod ang annoying pressure na paparating, nakakailang. Kaya, yung sacrifice pawn, dinededma lang talaga. Nag-E5, balik na tayo, naispatan ni Niemann na weak ang F5 square kaya siya nag-knight G3, lulundagan yan dyan, suportado na ang pawn sa C4, at nag-rook D8, medyo naamoy dito ni IM na baka mamaya biglang kumapture dyan. So, extra support lang sa D6. Nag-bishop E2, develop lang. Bishop E6, threat sa pawn. Nag-knight F5 na. Ginulo na talaga para may threat dito sa G7. At kinapture na. Talagang magulo yan eh. Capture. D5. Ayun, nag-break si IM pero alanganin. Hilaw mga kamatyas ang bitaw na yan.
Dapat daw ang tira, simpleng kaslingan na lang. Ayan, tapos, ang gagawin ng puti, kakapturein, capture, tapos G4. Yun nga lang. Dapat matibay ang nerve ng black dito. Annoying na yung paparating eh. Oh. May capture, may mga bomba-bomba sa G-file. O, pero kakapturein lang daw. Takes, tapos E4. Para pag nag-G5, bishop E5. Yan. Pero hindi ganun kalakihan ang lamang ng puti. Kumpara sa D5, kinapture ni Niemann ang knight. Pero brand X pa rin eh. Dapat daw tira, simpleng capturein lang na kapag nag-rook takes, queen c2. Yun ang gusto dito ng computer engine. Okay, pero parang mas type ko yung ginawa ni Niemann dito na bishop takes f6. Bishop takes f6, bad move. Dapat naman daw G ang pang-capture. Kaso nga lang, syempre, nakakailang. Makukuha na ng buong pawn sa d5, tapos double pawn pa, mahirap sa black ito. Medyo nailang dito si IM. Bishop ang pinang-capture niya para meron din siyang e4 mamaya at mabuhay kahit papaano makapaghatid ng pressure sa king ni Niemann. Pero nakapturean lang ng solid sa d5. Dito may isisingit ako mga kamatyas, no? Baka napaisip kayo sa sequence eh. Coach, ba't ayaw munang capturing yung pawn sa c4 para may atake muna sa queen? Meron kasing queen takes d8. May ganyang bitaw. Kakapturean yan dyan. Kakapturean ng bishop, rook takes d8. Nakamatyas eh. Obligadong ibabalik ang queen eh. Lamang ng isang pyesa ang puti. Ganong katindi. Para sa akin ang ganda ng bishop takes ni Niemann. Maganda. Nakuha niya ng buong buo yung d5 oh. Castle at nag d6, queen d7, g4. Ayan na. Ang kanina pang gustong-gustong magawa ni Niemann, nag e4. Okay, para mabuhay naman ang bishop. Queen d5. Queen d5 para hindi maka-bishop e5 naman dito. Talagang gustong pigilan ni Niemann ang pag-progress dito ni IM. Nag b3. Talagang wala na mangyayari. Ito na yung paparating eh. Mag-g5 na yan eh. Kaya nagwala na. A takes b3, rook b8, g5, a4. Wala na. Talagang desperate move na dito si IM. Dapat daw ang tira bishop d8. Yun nga lang, kakapture ng buong buo. Tingnan nyo, imagine niyo yung pawns. Talagang tapos, babagsak pa mamaya yung h5. Talagang puting-puti. Ika nga ng mga veterano, namumuti. Wala tayong magaws eh. Ganun talaga ang dapat mangyari. Pero nag-a4, binigay na yung bishop eh. Capture. At ang gusto dito ni IM, makapanggulo-gulo, queen a4, mga check-check dyan, nag-queen d4 muna. Sinecure muna dito ni Niemann ang mga last na bite, mga huling kagat na po pwedeng mag-queen a4, queen a7, makapasok, inagapan ni Niemann. At nag-queen takes, rook g1, threat sa g7, nag-queen a5, ayun na, para makapanggulo-gulo. O dito mga kamatyas, maaaring mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture yung pawn with check? Magbi-bishop d3 kasi. At kapag umiwas ang queen, may dire-diretso yan. O diba, dire-diretso check. Nako, diretso hukay mga kamatyas. Dire-diretso sa hukay. Kaya dito ay pasensya na kayo, sinisipon pa kasi ako. Pinipigilan ko lang talaga eh. Gawa ng nagre-recover pa lang mga kamatyas, galing trangkaso. Queen a5, balik tayo. Rook takes, king h8, at nag-rook g5. Ayan. Dito, talagang sigurado sinuyod ito ni Niemann na kung makacheck man, tatakbo lang. Talagang expected, nakita niya yan. Checkin uli siya, angat lang. Yan. Kung minsan, talagang magbibigay tayo ng mga series of checks sa kalaban natin, pero kita naman natin, tanaw naman natin na walang kahihinatnan. Safe naman. O okay lang yan. Binigyan niya ng check pero nakita niya na tatakbo lang ang king dyan, wala nang kasunod. Nag-king h7. Ayan na. So, ininda na ni IM at sa kamay naman ngayon ni Niemann ang bitaw ng atake. Queen takes e4 check, king h6 at dito po pakiguess nyo ang huling bitaw. Excellent move na malapasan na binitawan ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook takes h5 sacrifice. Excellent move. Resign. Bakit po? Pag kinapture yan, mayroong Queen H7, diretso kaagad. Matchas. Ginawang puzzle. Okay? Yan po ang paramdam sa buwan naman ng round ni Niemann. At susubaybayan natin yung mga next rounds niya, especially yung mga panalo niya. No? Sino kaya ang pipisakin niya ditong mga mamaw na kilala? Ipakita ko uli sa inyo ang standing, mga kamatyas, para sa mga hindi pa nakakapanood ng uploaded natin kanina. Ito po, pinangungunahan ni Caruana. Siya ang may pinakamalaking rating sa standard. At pangalawa si Rapport. Ayan po, Aronian, Duda, Yu Yangyi ng China, Abdu Satorov. Yan, mga pagod pa yan kung tutuusin. Galing Qatar, oh. Pero walang pahinga, takbo talaga. Kasi chance nila ito para makapasok sa candidates tournament, mga kamatyas, na kung saan, kung sino mag-champion sa candidates, siya ang haharap kay Ding Liren, the world champion. Si Giri nandito rin, Ferrugia. Puro tabla ang kanilang first game, yun lang. Malakasan kasi talaga eh. Okay? Wala nga lang po tayong Pinoy dito na kasali, no? At wala rin si Wesley. So, hindi nilaruan ni Wesley. Bakit kaya? Ano kaya nag-conflict? Sayang ito ah. O, dapat sinasalihan ni Wesley ito para may chance siyang makapasok sa candidates. Wala si Wesley. Si Magnus wala din. Pwedeng salihan ni Magnus ito eh. Kaso, wala raw pangarap si Magnus na bawiin pa ang world champion sa standard. Kaya ayaw niyang sumali sa mga dadaanan papunta sa candidates. Loko itong si Magnus eh, no? Okay po, abang pa tayo sa magiging resulta ng round number 2. Nandito lang po ang inyong lingkod, Coach I am Roderick Nava, ang inyong kamatyas para maghahatid sa inyo ng palagiang report sa pangdaigdigang aheadress. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.